Nananawagan si United States Secretary of War Pete Hegseth sa iba pang mga bansa na kumalas na sa International Criminal Court o ICC. Alright, reaction. TVPage nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction. Ako po, sa video na ito mga ka-reaction, pag-usapan natin si Auntie Claire, of course. Nandiyan si Matibag. Okay, tapos makinig po tayo sa mga pahayag po ni Attorney Harold Respicio. Dito muna tayo mga ka-reaction sa si Hegseth, ang war secretary bang tawag dito? Pakinggan po natin mga ka-reaction pag nagsasalita pong ganito mga ka-reaction ng Amerika, ay si Bangag ay kinakabahan. Dahil mga ka-reaction, galit na po ang Amerika sa ICC. Okay, ito pakinggan po natin mga ka-reaction Ito po. Nananawagan si United States Secretary of War sa iba pang mga bansa na kumalas na sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng ulat na planong pag-aresto ng ICC sa US military personnel na sangkot sa digmaan, sa halip na ang mga tunay na terorista ang hulihin. Aniya, walang legal na batayan ang ginagawa ng ICC na power grabbing o pagkuha ng isang individual upang litisin mula saan man sa mundo. Alam po ninyo mga ka-reaction sa sinabi po yan na power grabbing na dukutin o litisin ng isang individual na mayroong sariling bansa, sariling bayan, at kukunin nila isang tao katulad po ng Pangulong Duterte. Nararamdaman po natin dito parang kinakalma na po nila si VP Sara Duterte. Ganyan po mga ka-reaction. Ang Amerika ay laging one step ahead. Paparating ang 2027, 2028, by 2028 June, mayroon ng bagong presidente ang Pilipinas. Malapit na po yan mga ka-reaction. At ano po ang nakikita po ng Amerika sa Pilipinas? Ay malamang si Sara Duterte ang uupo. At alam naman po natin mga ka-reaksyon ng kinainatnan ng ating napakagaling na Presidente Rodrigo Roa Duterte na kinidnap mga ka-reaksyon, at ang mga nagpakidnap o ang mga nagkidnap di umano ay si Bangag, si Remula, si Torre, si itong Defense Secretary Gibo, marami pang iba mga ka-reaksyon na nabanggit ni John B. Cremula na group effort nga daw mga ka-reaksyon. At ngayon, patuloy po ang pangkakalmante ng Amerika kay Sara Duterte dahil alam naman po natin mga ka-reaksyon, pag-usaping ICC at isasara na ang ICC, 100% natutuwa po tayo dyan. At siguradong natutuwa din si VP Sara. Pero alam naman po natin mga ka-reaksyon na ang Amerika ay wala naman mga ka-reaksyon interes kung hindi lamang ang kanilang mga pansariling interes. Hindi naman totoo na tayo ay poprotektahan, tayo ay tutulungan upang hindi makuha ang ating mga isla. Ang dami nga nakuha Kaya mga ka-reaksyon, kung naniniwala si Bongbong Marcos sa Amerika, o kaya naman, ito mga ka-reaksyon, hawak na sa leeg ng si Bongbong Marcos ng Amerika, dahil alam naman po natin mga ka-reaksyon nung pinatawag siya ni Trump sa White House, na ginawa siyang parang hindi ko alam kung normal ba yun o hindi. Tapos doon yung kasagsagan po nung tinatawag nating yung namatay nga namatay daw dun sa Coca-Cola dun sa isang hotel at di umano nandun si Palaka. Anyway mga ka-reaksyon, tuloy na po natin ito mga ka-reaksyon Pakinggan po natin. Nananawagan si United States Secretary of War Pete Hegseth sa iba pang mga bansa na kumalas na sa International Criminal Court o ICC. Ako po! Kasunod ito ng ulat na planong pag-aresto ng ICC sa US military personnel na sangkot sa digmaan, sa halip na ang mga tunay na terorista ang hulihin. Aniya, walang legal na batayan ang ginagawa ng ICC na power grabbing o pagkuha ng isang individual upang litisin mula saan man sa mundo.
To be clear, Yun. there is no legitimate basis for the ICC's lawless power grab that they will entertain anywhere they can in the world. It's striking that this so-called court and other globalist bodies undermine our efforts, but do nothing to hold real terrorists and real tyrants accountable. Tahasang sinabi ng opisyal na isang banta ang ICC sa soberanya ng Amerika at ng iba pang bansa, maging ng interes ng mga mamamayan nito. Kaya dapat lang na umalis na sa pagiging miyembro ng ICC upang mapangalagaan ng mga bansa ang kanilang mga karapatan. Ayon kay Hegseth, hindi nila kailanman isusuko ang kanilang karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili sa aniyay isang illegitimate court na gaya ng ICC. And that's why the ICC poses a threat to your national sovereignty, your constitutional mandates, and the national interests of your people, just as it does ours. We will never relinquish our absolute right to defend ourselves from threats to our safeties and our citizens. We answer only to our own citizens and our own constitutions, not unelected international bureaucrats. That's why I strongly encourage every ACCC member to leave the ICC and reject their attempts to rob your governments and your courts of your sovereignty. I know as a soldier, I swore an oath to the Constitution, not some fake and illegitimate international court. Naku po, fake international court. Yan po ang malinaw na sinabi po ni Secretary of War Hegseth. Yes, Ito na naman. Kasama pala to sa ating pag-uusapan. Si Ate Claire, mga kareaksyon. Pakinggan po natin si Ate Claire, mga kareaksyon. Nagulat ako sa kanya, mga kareaksyon. Para ako nakakita ng isang sinto-sinto. Sorry naman. Yusek, good afternoon. Ate Claire! Ako ng reaction na Yusek, no, regarding doon sa naging takbo po ng 15th day na impeachment trial. Lalo na po kahapon, naging mainit po yung palitan ni na Attorney Lorna Capunan at Attorney Christine Ferrer, kaugnay po sa mga sinasabing misleading questions na ibinabato ng depensa at tinututulan ito ng prosecution. Sa pananaw nyo, Yusek, bilang abogado, bahagi ba ito ng strategiya sa cross-examination o maaari itong makakaapekto sa paglilinaw ng mga isyong tinatalakay sa trial? Okay. Even before, sinabi po natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi makikialam sa anong ginagawa at proseso dito sa impeachment trial. Pero bilang parte ng aming mandato na ipaliwanag ang katotohanan, ito po ang aming nakita. Unang-una, bakit nga ba naubos ang 125 million pesos in 11 days? Ang sabi nga lang ay 1 day. Dahil kahit isang araw, mabilis na. Grabe po ang black propaganda nila yan. Ginastos daw ang pera sa loob lamang ng 11 days. Ang pinapakita po nila, mga kareaksyon sa sambayan ng Pilipino, na ginastos po ni BP Sara ang pera sa loob ng 11 days. Tama! Ginastos sa loob ng 11 days, pero hindi po ginastos talaga sa loob ng 11 days. Nagbayad lang sila dahil ang serbisyo po, mga kareaksyon, ay nagsimula pa nung nagsimula ang taon. Nung pagka-release ng pondo, binayaran lahat ng pagkakautang nila kung saan-saan na dapat nilang bayaran. Pero hindi po totoo yan na nung 11 days na yun, doon pa lang nagsimulang mag-spend ang opisina ni BP Sara Duterte. Yan po, mga kareaksyon, ay talagang kasinungalingan po yan. Hindi po totoo yan, mga kareaksyon. Masyado pong pangit ang imahe na pinapakita po nila. Na ipamigay ang pera sa iba't ibang lugar. Yan ang lumabas. Ang pondo po kasi, kapag hindi naubos sa loob ng isang taon, ito ay bumabalik sa National Treasury. So, lumalabas, kailangan ubusin in 11 days para hindi na maibalik sa National Treasury. Pangalawa, dapat po natin tandaan, ang
confidential funds, hindi dahil nandiyan ang salitang confidential, ay hindi ka na magre-report ng maayos. Kailangan nito ng mga resibo upang patunayan na talagang nagkaroon ng transaksyon, nagkaroon ng negosasyon, nagkaroon ng mga activities patungkol sa national security, peace, and order. Nandyan po, malinaw sa Joint Circular 2015-01 kung paano dapat i-liquidate ang confidential funds. At pag sinabi natin confidential, maybe hindi mo agad ipapakita ito sa ICPAW, pero pag nagkaroon ng red flag, kaya nga nakalagay dyan dapat sa sealed envelope, nasa kustodiya ng agency, let's say OVP, para kapag may tanong ang COA, madali nyo mapapakita kung saan talaga ginastos ang pera. Walang mali sa confidential funds kung ito ay nagagamit sa tunay na dahilan or purpose at kung ito ay base sa mandato ng ahensya. Nakita rin dito na halos ang tinanong sa hearing ay nagastos din para sa pagprotekta sa mga lakad ng vice presidente. Humingi siya ng confidential funds para sa sarili niyang proteksyon. Pero wag natin kalimutan, meron pong VP-SPG. At Ang problema, mga ka-reaction, binigyan siya ni Bangag ng 125 million. Alam po ninyo kung magkano yung confidential fund ni Bangag nung panahon yun? 5 billion may get o 4 billion to 5 billion may get. Ngayon, 10 billion na nga 2027 na budget, 10 billion po ang ininingi ni Bangag sa kanyang confidential fund, di umano. Pero dito, mga ka-reaction, ito ang pinakamalupit dyan. Binigyan, kumurot ng konti doon sa 5 billion si Bangag, binigay kay Sara Duterte, sinetap si Sara Duterte, at ngayon yun ang problema ni Sara Duterte sa impeachment. Mantakin mo yan, napakadilim, napakaitim ng kanilang mga budhi, napakasasama ng kanilang mga kaluluwa, mga kareaksyon. Dinaig pa yata nila si Satanas, mga kareaksyon. Kaya naman dito, makikita natin pinagtatawanan po sila ng taong bayan. Pinagtatawanan po natin sila, mga kareaksyon, dahil wala pong malinaw na ebidensya at walang malinaw na witnesses na magpapatunay na si Sara Duterte ay binulsa niya o nagbulsa siya ng pera ng galing sa 125 million. Wala po silang maipakitang matibay at malinaw na ebidensya. Pero pagdating po dito sa flood control, mga ka-reaksyon, itong 18, dating 18, ngayon 14 brave Marines na mga ka-reaksyon, malinaw na malinaw po sa sikat ng araw, naghatid sila ng pera doon sa bahay mismo ni Bongbong Marcos. Tumanggap si Sandro Marcos. Mga kareaksyon, may letrato pa. At hindi yan mapapasinungalingan ni Saldico. Nako, mga kareaksyon, yan na po sinasabi natin. Yan na po sinasabi natin, mga kareaksyon. bilang Vice President, ang protection po at mga impormasyon ay ibinibigay sa kanila mismo ng AFP at ng PNP. So, hindi kinakailangan ng confidential funds. Magkahiwalay pa, OVP at DepEd. So parang hindi nagtutulungan yung OVP at DepEd sa pagbibigay ng mga impormasyon. Dapat hiwalay. At patungkol doon sa misleading questions, okay. Ma'am, yung sagutan ni na Attorney Kapunan and Attorney Ferrer. As a lawyer, basic. Basic. This is so basic. Basic. Misleading questions are not allowed, Basic. especially during cross-examination. Basic. Bakit? Kasi if you will ask misleading questions and you will just demand an answer, Basic daw, basic. Nahirapan na nga ito si Kapunan. Kung ano sinasabi niya sa hearing. Basic pa yun. Grabe ka naman, Claire, na yes or no, nothing more, nothing less. It will definitely Mga reaksyon, alam ko po, masakit na po ang inyong mga mata at tenga kay Claire Castro, kaya stop muna natin. Naintindihan ko po kayo, mga ka-reaction. Ako rin. Hindi ko matapos panoorin itong tao na ito, mga ka-reaction.
parang may nangyayaring kababalaghan sa aking computer. Tanggalin muna natin. You are on the right track, pero hindi pa po sapat yun. Kailangan nyo pa rin patunayan na inutos and then inutos na nakawin at nanakaw talaga. Yun po talaga ang kailangan nyong establish. Wala po kayong in-establish na ngayon. And besides, yung pag-utos po na ibigay yung pera sa ibang tao, inherent po yan sa principal. Ang principal po natin yung head of agency. Nanggaling po sa kanyang authority na ibigay sa isang tao yung authority na humawak ng pera. Just the same, since sa kanya nag-spring yung authority na humawak ng pera yung isang disbursing officer, pwede rin manggaling sa kanya yung same authority na ilipat yung paghawak ng pera. So pwedeng gawin niya yun formally or not formally. Titignan natin sa testimonya soon ng mga hostile witnesses na kukunin nila na special disbursing officer. Pero mga witnesses, you're on the right direction kung tinuturo ninyo si VP Sara Duterte na siyang nag-utos pero hindi pa po sapat. Dapat may utos na nakawin talaga at merong proof na ninakaw talaga. Yan po ay wala ngayon. Kaya nagre-resort sa innuendos itong si Madam Prosecutor Lorna Kapunan na ini-spoiled naman at tinotolerate ng presiding officer at pati ng defense. Hindi na sila nag-object. Makatarungan po ba? Ito ba'y dumadaan sa due process? Kasi parang ang paliwanag nila, dahil meron lang pag-amin, nakitaan nila ng irregularity, illegal daw, hindi daw tama, improper, violation daw sa Joint Memorandum Circular ng COA at DBM, kaya diretso na sa notice of disallowance. Attorney. Hindi ko alam kung ano ang basehan ng auditor kung bakit niya diniretso doon sa notice of disallowance agad. Kasi ang naalala ko kaninang sinabi niya was, kasi daw po yung special disbursing officer ay nagsalita na somewhere na in-instruct daw ni VP Sara Duterte na ibigay yung pera to someone. Yun daw yung basehan niya. Well, kailangan, I don't know kung first-hand knowledge yun, I don't know kung personal knowledge yun, pero sa mga ibang question kanina was, yung mga knowledge niya about sa statement ng mga special disbursing officer was just being a spectator doon sa mga proceedings na nangyari doon sa House of Representatives. Now, the question is, kapag hindi siya part ng official auditing process, hindi documented at nakuha mo lamang sa third sources yung mga basihan mo para tumalon ng isang step doon sa customary or hard na requirement ng circular, I don't think yun na isang valid na basihan para lagpasan yung mga bagay na yun. I'm not really sure about sa requirement ng circular kung pwedeng tumalon sa notice of disallowance kaagad from audit observation memorandum. Pero I think on the virtue of fairness, I think mag-stick ka dapat sa custom na kung ang expectation is kailangan mo nang dumaan sa isang step, bago ka pumunta sa isang step, dapat meron ka dapat valid na basehan para tumalon. And yung valid na basehan mo yun is dapat base siya doon sa audit process mo mismo at hindi base sa hearsay o base sa naririnig mo lamang na galing sa ibang avenue at hindi part ng official performance ng duties mo. Kumbaga, sariling sikap nila. Kung meron silang ganong information, sila mismo ang mag-confirm bilang auditor at hindi yung nanonood, nakikinig lang sila during sa House sa hearing yun. Kung di ako nagkakamali na doon may pag-amin dahil sinumpaan daw yun, yun na agad yung kanilang magiging desisyon. Hindi na sila nagkusa or nagsarili sila na imbestiga at idaan sa tamang proseso, attorney. Tama po ba? Pwede po. Baka pwede nga ring afterthought lang din yun eh. Kaya nga po importante sa mga audit yung mga documentation. Kasi yung documentation po, yun yung basehan ng senior mo, ng manager mo, head of agency, ng firm ninyo, ng courts eventually, kung ginawa mo ng tama yung trabaho mo. Ngayon sinasabi niya lang siguro sa testimonya na yun ang basehan niya. Pero nung ginawa mo yung decision na yan, naka-document ba yan? Kasi po kapag ako yung korte, kung ako yung supervisor mo at hindi mo dinocument yan, iniisip ko, nagpapalusot ko lang yan. Afterthought mo lang yan, kaya ka tumalon. Pero kung wala kang justification kung bakit ka tumalon nung una, hindi ako maniniwala sa iyo. Dahil po talaga practice kaya ayaw kong maging CPA, kaya hindi ako naging CPA ng matagalan eh. 3 taon lang po ako naging CPA eh. Kasi po talaga ang daming documentation na required, which is okay lang naman na required ang documentation kasi yun yung basehan ng liability ng maraming tao. Pero po, kung wala ka talagang documentation na maayos habang ginagawa mo yung field duty mo, hindi ako talaga maniniwala sa'yo. Baka afterthought mo lang yan. At natanong din siya kasi yun nga, hindi nga siya nahingan ng paliwanag. Bakit ganun? Kung nangyari man yun na diniretso na lang ang pagbigay ng pondo, hindi siya nabigyan ng pagkakataon para magpaliwanag, diretso ng notice of disallowance,
At yung notice of disallowance hanggang sa kasalukuyan, saklaw pa pala noong 6 months, attorney. So wala pa talagang yung parang pinaka-pinal yung nababanggit din kanina ni Attorney Attorney Harold. Which is tama yung sinabi ni Attorney Sal kanina, which is nagpapakita ng tendency talaga ng prosecution na ito. Even yung naunang article. Kahit yung naunang article, hindi papasa yung grave threats tsaka inciting to sedition sa korte. And ito ring audit nila, baka hindi nga rin pumasa ito, hindi pa final baka hindi rin pumasa sa korte, hindi rin pumasa sa commission. Ngayon nag-a-appeal sila. Bakit natin pinag-uusapan dito? Di hamak na mas malaki yung required proof and amount of evidence na required para ma-impeach mo si VP Sara Duterte. Doon nga hindi pa naging final, doon nga hindi pumapasa. Bakit nyo ipinipilit dito? Kaya hindi ko rin masisi si Prosecutor Lorna Capunan kung nagre-resort na lang siya sa innuendos kasi nahihirapan siyang mag-prove. Every time makabanggit siya ng tao, innuendo, may connection parati. Wala ka namang proof na connection. Kapag sinabi mong address, innuendo parati na yung address na yun yung place kung saan dinistribute. Malay mo, address lang yun ng tao, hindi po ba? So, kailangan nyo, Madam, prosecutors, kailangan nyo po talagang magbigay ng ebidensya. Wala na po tayo doon sa pagpapublicity natin doon sa House of Representatives. Hindi po pwedeng ulitin nyo lang yung ginawa nyo doon and then ngayon mag-innuendo na lang kayo ng innuendo kung ano-anong Superman ang kino-comment ninyo. Tinitake advantage nyo yung leniency ni Presiding Officer Chis Escudero and then nakikita rin actually natin dito na tinotolerate rin sila ng defense kasi rinerespeto ni Counsel Mike Poa, ni Counsel Christine kanina yung kasi po si Lorna Capunan medyo may edad na po at kagalang-galang siya na abogado sa Pilipinas. Salata naman po na tinotolerate siya kahit hindi na proper yung pananalita niya sa witness at sa ibang mga participant ng proceedings, hindi na siya pinapagalitan ng presiding officer at hindi na rin po nag-o-object yung kalaban. Pero sinasagad niya po kasi ang daming conclusion of law, ang daming conclusion of fact, lahat po, ang dami pong pwedeng i-object kanina pero pinagbibigyan lang po kasi po siguro dahil magalang tayo sa mga matatanda. Opo, bago lang si Partner Jade, ang laging kinukot din kanina is ito nga 8.3 ng Joint Memorandum Circular, attorney, no? Kung saan kung failure na makapag-liquidate nga dito, tinuturing na prima facie evidence. Pero nakakote dito yung Antonio Martinez versus People of the Philippines and the Sandigan Bayan. May similarity ba o malayo dito po sa kaso ni Vice President Sara Duterte, itong kaso po ni Martinez po, which is parang nabigyan din ito ng punto last week ni Senator Chis Escudero, attorney? Malayo yung kaso na yan ng Martinez. Kung pag-aaralan mo yung Martinez na case, merong isang nag-acting mayor. Tapos nabigyan siya ng pera. Siya mismo yung humawak ng pera. Tapos kinasuhan siya ng malversation. Ninakaw niya daw yung pera. Ngayon po, nag-motion to quash siya sa court. Kasi po ang basis ng motion to quash is given yung mga allegations, tas tama yun, hindi pa rin siya sufficient na mag-constitute ng crime. Ngayon po, doon sa nangyari doon sa acting mayor na yun, ang ginawa niya is, nag-demand yung treasurer na mag-liquidate. Pero hindi niya pinansin Binigyan ka ng pera, nag-demand yung yung treasurer na mag-liquidate, pero dinedma lang niya. So yun po ang sabi ng Supreme Court. Dinedma mo Kung hindi ka nag-liquidate, may prima facie case ka na ninakaw mo. Therefore, yung malversation, yung elements ay prima facie given. Therefore, yung motion to quash na ang threshold lang na required is yung prima facie ay hindi pwedeng pagbigyan kasi merong presumptive case laban sa'yo. Pero hindi yun nag-decide ng merits. Pero dinala nila dyan sa COA circular kasi precedent po siya para style po yan ng mga government agency para magkangipin yung kanilang mga circular para matakot yung mga kanilang ino-audit. Pero dapat po kapag i-apply yan ng mga auditor, dapat alam talaga nila yung origin na case. Kaya po ang wording dyan ay accountable officer, failure to liquidate, and prima facie. Yung accountable officer po, tama po yung accountable officer dun sa Martinez case kasi po siya yung binigyan ng pera. Pero po dito kay VP Sara Duterte, siya ba yung humawak ng pera? Hindi po. Kaya ang definition ulit sa PD 1445 at same circular ay yung accountable officer ay yung humawak ng pera. Hindi po si VP Sara Duterte. And pangalawa po, failure to liquidate. Doon sa Martinez case, nag-fail talaga na mag-liquidate kasi kahit na anong papel, hindi siya nagpasa Dito po, ang position po ng Office of the Vice President at Office ng Department Secretary ay nag-liquidate sila. Kaso nga lang, at first instance, hindi pumayag yung auditor. Sabi ng auditor, insufficient yon. And precisely that question, whether or not nag-liquidate sila, is pending sa appeal
na ginagawa ngayon ng Office of the Vice President at Department Secretary. Therefore, hindi mo masasabi with finality na meron talagang failure to liquidate kasi after all, kapag natapos yung appeal na yun, malay mo ma-finding ng court na sufficient talaga. Pero yung the fact na nag-liquidate, meron pong nag-liquidate insufficient lamang. That's another legal question na I think nagkamali ulit ng interpretation yung witness ngayon at si Lawyer Wamil. And again, yung prima facie case ulit po. Yung prima facie case, pinaparati pong inuulit-ulit yan. Relevant po dun sa Martinez case kasi motion to quash yung authority ng prosecution na mag-prosecute. Ngayon po, hindi po rin-erase yung prima facie na po, hindi na po relevant yan kasi nasa trial na po tayo. Hindi naman po namin kine-question yung authority ng prosecution ngayon na i-elevate siya as articles yung violation na to, yung paggastos ng confidential funds. So it's not a question of prima facie or not anymore. Papasok lamang yung prima facie or presumption kapag question ng prosecution. Pero po, nag-uusap na tayo sa guilt ng tao eh. Tapos na yung prosecution, mas mababa yung required na proof doon sa prosecution. Madalas prima facie okay na, madalas presumption okay na, pero ngayon po iba na kasi ngayon eh. Doon sa bagong rules ng DOJ is may reasonable certainty of conviction. Pero at any case po, nasa trial na po tayo. Ang kailangan nating patunayan is yung proof na required ng jurisprudence, and ayon kay Senator Miriam Defensor Santiago, it should be more than substantial evidence and less than proof beyond reasonable doubt. Hindi sapat ang prima facie evidence. Yun parati ang pinagre-relayan ni Attorney Wamil, yun parati ang pinagre-relayan ng witness na iyon. Ma'am, para madagdagan nyo po, para ma-elevate nyo yan sa substantial evidence and more than substantial evidence, magbigay pa po kayo ng positive evidence pa. Another positive piece of evidence na nagdadawit kay VP Sara Duterte. Yun, na inutos dapat. niya at ninakaw niya yung pera. Exactly. You're on the right direction. Noong sinabi ninyo na meron kayong narinig somewhere sa proceedings ng House of Representatives na nagsasabi na inutos daw, declaration ng Special Disbursing Officer na inutos daw ni VP Sara Duterte na ibigay yung pera to someone. You are on the right track. Pero hindi pa po sapat yun. Kailangan nyo pa rin patunayan na inutos and then inutos na nakawin at nanakaw talaga. Yun po talaga ang kailangan yung establish. Wala po kayong in-establish na ngayon. And besides, yung pag-utos po na ibigay yung pera sa ibang tao, Naku po. inherent po yan sa principal. Ang principal po natin yung head of agency. Nanggaling po sa kanyang authority na ibigay sa isang tao yung authority na humawak ng pera. Just the same, since sa kanya nag-spring yung authority na humawak ng pera yung isang disbursing officer, pwede ring manggaling sa kanya yung same authority na ilipat yung paghawak ng pera. So pwedeng gawin niya yun formally or not formally. Titignan natin sa testimonya soon ng mga hostile witnesses na kukunin nila na special disbursing officer. Pero mga witnesses, you're on the right direction kung tinuturo ninyo si VP Sara Duterte na siyang nag-utos pero hindi pa po sapat. Dapat may utos na nakawin talaga at merong proof na ninakaw Naku talaga. po. Yan po ay wala ngayon. Kaya nagre-resort sa innuendos itong si Madam Prosecutor Lorna Kapunan na ini-spoiled naman at tinotolerate ng presiding officer at pati ng defense. Hindi na sila nag-object. Isa siya sa pinakamatinding crit. Bihira naman ako na nagsuspox hour tungkol dun sa mga showbiz-like na mga blind items, no? Pero kahapon kasi, napakinggan ko yung broadcast ni Maharlika. Alam niyo, napakataas ng Ano kaya yun? at respeto kay Maharlika kasi alam natin na kung gugustuhin lang ni Maharlika, siguro bilyonaryo na siya ngayon, no? Dahil isa siya sa pinaka-loyal na talagang loyalista ni Marcos, no? Bago pa niya nakita na pagsasamantala lang pala sa tiwala ng bayan ang ginagawa ng mga Marcos at ngayon, isa siya sa pinakamatinding kritiko ng mga Marcos. Yun! Na ng kanyang may bahay na bininyagan ni Maharlika na Lisa Anas. Si Maharlika ang talagang nangunguna sa pagsasabi na ang Marcos ay bangag, dati pa niya sinasabi yan, na ang Marcos ay nasa mastermind ng mga kakurukutan sa bayan, hindi lang sa flood control, kundi na doon sa mga lahat ng mga smuggling, whether be it agriculture or mga langis at iba't iba pang mga bagay. No? So lahat ng mga baho ng mga Marcoses, chances are si Maharlika. Bakit? Kasi marami siyang puting ahas. At kaya naman marami siyang puting ahas dahil nga galing siya sa kampo ng mga Marcoses. Natural. Kilala niya lahat ng mga supporters ni Marcos na marami ngayon ay disappointed talaga sa mga pangyayari. Siguro marami sa kanila nag-isip na itong si Marcos ay magbabago pagkatapos maging presidente kasi nga nais niyang
baguhin ang nasirang pangalan ng kanyang ama na si Diktador na Marcos Sr. Pero mas malala pa pala. Kasi nga, bangag, pinababayaan ang kanyang may bahay na magpatakbo ng gobyerno at kurakot. Alam nyo, nung simulang nagbumabanat itong si Maharlika, lalong-lalo na sa First Lady, no? May isa akong spokesaway na sinabi ko, kahit pa gano'n mong kabuisit si First Lady, kahit pa paano, dapat bigyan mo naman ng kahit pa paanong respeto. Kaya nung una, talagang ilang sa akin si Maharlika. Sa loob-loob ko, bakit mo siya maiilak? Ako naman, never ako talaga Marcos supporter. Ang talagang sinabi ko lang naman dun sa broadcast na yon, nung talagang tinitira ni Maharlika si Lisa at tinawag na Lisa Tanas dahil nga dun sa panggidnap ng anak ni distressed mother, sabi ko, konting respeto. Pero of course, sa mga dumating na mga panahon, nabiyak ang unit team, lahat kami nagkaroon ng realization na kami nabudol ni Marcos Jr. at natural, naging malalapit kami sa isa't isa. Kasi feeling nabudol, no? So, kinakailangan talagang magsama-sama at kumbaga, to lick each other's wounds dahil kami nga ay nabudol ni Marcos Jr. So, hindi ako napagtataka na yung broadcast hapon ni Maharlika na pinakinggan at panoorin niyo po, tungkol ito kay Claro. Si Claro na isang mataas na miyembro ng gabinete ni Bangag na di umano ay nagpapatawag na mga babaeng mga magaganda umaapir sa Betamax. Ibig sabihin siguro ito yung mga triple X. Pero I take it magaganda at nagbayad ng isang pagkakataon ng Setyembre ng isang taon ng mahigit kumulang 1 milyon. Mga 3 babae yan at ang sabi ni Maharlika sa kanyang pagdadrama ng kanyang impormasyon galing sa Puting Ahas, ito daw gabinete na pangalan ay Claro ay kumuha ng mga babae at dati dapat parang ano lang, parang yung mga Haponesa ba na iinom, kakain, hahawak na kamay, pero ito ay nagdemand na makipagtalik. Tapos, hindi naman pala natuloy pagtatalok dahil hindi raw po pwede. Alam nyo na, shy si Pututoy. At pagkatapos, nagbayad para mapanood niya yung mga babae na magtalik sa isa't isa at suminghot ng pulburon. Tapos, ang pinakamatindi, milyones ang ginastos ng isang gabi. Sa panahon na nakikita natin na ang... Grabe po mga ka-reaction kung siya si Ralph Recto, no? Grabe, no? Totoo kaya yun? Si Ralph Recto kaya to? Grabe, no? Talagang pulburon, milyon-milyon siyang gabi, nako. Mga mahihirap ng ating mga kababayan ay lumulutang-lutang sa tubig baha dahil kinukurakot ang flood control. At doon sa mga revelasyon na naririnig natin, hindi lang sa Senado, kung hindi pati na sa pagtitistigo ni Bunoan. Sinabi na po ni Bunoan, itong Mig Zubiri, at hindi ako talaga ever since soldier kay Mig Zubiri, ay pinamunuan bilang Senate President yung pagdi-disburse. Na kung hindi ako nagkakamali, magkano ba yun? Sandali, titignan ko, baka ako magkamali. Ginawa ko yung entry sa Facebook. Titignan ko lang kung ano sabi ko sa Facebook, kung gaano karami yung pera na kanyang pinamunuan, yung leadership fund. Yun ang sabi, no? Nagkaroon daw ng leadership fund at ang nagdi-disburse ng leadership fund ay itong si Senate President, no? Now, magkano yung Senate President? Ito po ay sa testimonya ni Secretary Bunoan, dating DPWH Secretary. Alam ko matino yan, dahil yan ay roommate ni Tatay Digong sa YMCA. At kaya lang hindi lang yan na na talagang DPWH Secretary ng panahon ni Tatay Digong, kasi nga sumuporta mga bilyar kay Tatay Digong, bayad suporta, si Mark Villar ang pinalaga ni Tatay Digong. Pero ang sabi niya sa kanyang testimonya sa Sandigan Bayan kahapon, 24 billion leadership fund. Ang kada senador 500 million, tapos yung mga chair ay 1 billion. Tapos may discretion daw itong si Mig Zubiri bilang Senate President na dagdagan ang mga alokasyon ng mga senador. Ibig sabihin, hindi ako nagtataka na talagang matindi ang korupsyon sa ating bayan at itong cabinet member neto, siguro, meron ding mga insertion sa budget kaya kayang magtapo ng 1 milyon sa isang gabi sa mga kababaihan para manood lamang. Suminghot
ng pulburon at siya rin nagsisingkot at syempre para lang bayaran, para mapanood lang sila dahil si Pututoy is not able. Sino man yon, kawawa naman siya, no? Pero anyway, karma siguro kasi nga linulustay niya yung pera ng taong bayan para sa mga ganitong bagay. Ngayon, ang tanong ko, kinakailangan Hindi na raw po tumatayo si Manoy-Noy. at some point, malaman natin kung sino ito. Sino itong cabinet secretary na maglulustay ng milyones sa isang gabi para sa mga kababaihan para gumawa ng kalaswaan dahil yun ang tripping niya. Bagamat di na kaya ni Pedro. So, bakit natin dapat malaman? Well, unang-una, kasi bukod sa nabalita na at ang sariling kapatid ni Presidente nagsabi na pulboronic itong si Marcos Jr., ang sabi dito sa puting ahas ni Maharlika, itong cabinet secretary rin sumisinghot. At syempre, nandiyan naman yung mga sinasabi ni Cathy Binag na marami talagang mga nakapaligid kay Bangag na ngayon ay nasa kabinete o di naman kaya iba't ibang opisina ng gobyerno na kasakasamang sumisinghot. Now, mabuti na lang meron ngayong pagkakataon para malaman natin kung sino si Claro. Unang-una, halos kalahati pa ng gabinete ay hindi pa nabibigyan ng go signal ng commission appointments. Siguro para malaman natin kung sino si Claro, dapat lahat ng haharap sa commission appointments ngayon magbigay ng hair follicle test. Dahil sa pamamagitan ng hair follicle test, mananaraw daw natin kung sino yung wala pang basbas ng commission appointments ang siyang sumisinghot ng pulburon. Pagkatapos noon, pag malaman natin kung sino yung positive sa mga sumisinghot ng pulburon, malalaman natin kung sino si Claro. Sino kaya si Claro, mga ka-reaction? Baka si Claro M. Recto yan, eh? Claro M. Recto ba yan? Sumisinghot ng pulburon? Claro? Claro, ganon? Ha? Hindi na tumatayo si Manoy-Noy? Sa day 15 naman ng impeachment trial, sumalang sa cross-examination ng defense team ang state auditor ng COA ICFAO na si Sailin May Del Campo. Aminado si Del Campo na hindi requirements sa ilalim ng joint circular na may maaresto para maikonsiderang tagumpay ang isang confidential information. Ibabalita ni Mar Gabriel. Sa day 15 ng impeachment trial, sumalang sa cross-examination ng defense team ang state prosecutor ng COA ICFAO na si Sailin May Del Campo. Sa unang bahagi ng pagtatanong ni Attorney Christine Ferrer, inisa-isa niya sa witness ang listahan ng mga aktibidad na nakapaloob sa isinumiteng Quarterly Protection Intelligence Operation Report ng Vice Presidential Security and Protection Group. Papasok po siya sa intelligence gathering. Okay, salamat po. Number 7, intelligence fusion with for the threat assessment and situation update. Ano ho yan? Papasok ho yan sa intelligence or normal work lang yan ng OVP? Sa intelligence. Salamat po. Ang nasabing mga aktibidad, bahagi daw ng crime prevention operations na nagresulta sa matagumpay at payapang mga aktibidad na dinaluhan ni BP Sara. Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho? Opo. Okay. Kasi nga ho, gusto nyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi nyo yan kahapon sa testimony nyo. Yes. Alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Kasama po ang crime prevention pero depende rin po ito sa mandate. Just answer my question, yes or no. Attorney Sailin, do you agree? Yeah. Kasama po ba yon o hindi? Opo, kasama po. Sa clarificatory question ng presiding officer na si Senator Chis Escudero, inamin din ni Del Campo na hindi requirement sa ilalim ng COA Joint Circular 2015-01 na may mahuli o maarestong individual para sa proof of success o patunay na matagumpay ang operasyon. Paglilinaw ni Del Campo, sariling interpretasyon niya lang ito base sa kanyang professional judgment. Ms. Sailin, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success.
hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag ka sinabing, okay, magpunta dyan. Saan nyo ba binasa ang interpretasyon yung yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Sa akin po, yun po yung naging Sa'yo lang? interpretation. Opo. Okay. Buliring ipinakita ng defense team kay Del Campo ang kopya ng COA Circular noong 1992 kung saan nakasaad ang sensitibong liquidation ukol sa confidential funds. Aminado si Del Campo na bagaman may bago ng joint circular, may mga bahagi daw nito na aplikable pa rin sa kasalukuyan. Nilinaw din ni Del Campo na may mga pagkakataon na hindi na kailangang magsumite ng official receipt para sa liquidation ng confidential funds. Agree ho kayo sa sinasabi niya na confidential operations are highly sensitive? Opo. Totoo pa naman ho yun hanggang ngayon, di ba po? Opo, tama po. Okay. As of today, no, totoo pa naman ho yun, applicable ho yun. Sa tingin niyo ho? Opo, sa intelligence. Okay. Yung kawalan ba ng resibo na sinasabing okay lang sa circular na to, okay pa rin ba hanggang ngayon sa joint memorandum circular o hindi na? Under po kasi sa joint memorandum circular under 6.2.3.7, we can request po other documents necessary for the proper evaluation po nung under 6.2.7 po. I Other agree. documents necessary in the audit po. You can request for other documents, but the joint circular does not say that you should demand and ask for receipts. Opo. Binigyan din ni Del Campo na hindi ipinagbabawal ang paggamit ng alias sa mga acknowledgement receipt. So, sabi ho ni Attorney Wamil noong August 5, 2026 hearing, sabi ho niya, the use of aliases is neither allowed nor prohibited in the ARs. Now, the use of aliases in the ARs. Are you aware of that? Kasi po silent po ang joint circular sa alias po. Hindi rin daw sakop ng audit ng COA ICFAO kung gaano katagal o kabilis ginastos ng ahensya ang confidential funds. Determination of time and speed of utilization is outside the scope of the COA ICFAO audit, correct? Is the fact that the respondent spent the last quarter confidential funds in 11 days found in any of your AOMs or notices of disallowance? Nabanggit lang po siya doon sa AOM na binanggit po doon na it was spent in 11 days. Pero walang finding in relation to it violating the memorandum circular? Wala po, nakalagay lang po na statement na it was used for 11 days. As a statement of fact? Opo. Sa interjection naman ni Senator Judge Panfilo Lacson, iginiit nito na tila kulang ang ginawang audit ng COA ICFAO base mismo sa itinatakda ng joint circular. Partikular na rito ang pag-iinspeksyon ng vault ng SDO ng OBP at ng DepEd. Ang tanong ko lang, hindi ba dinidemand o dinemand ng circumstances na inspeksyonin nyo yung vault? Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang logically isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung meron talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases. Ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson. I know, hindi kayo kumuha ng authority? Oh, wala pa po. Yeah, my point is parang kulang yung ginawa nyong trabaho. Para hindi kompleto. Kasi po may iba po kasing office na... No, ICFAO sinasabi rito, may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand. Sa panig naman ni Senator Judge Robin Padilla, inilatag niya ang mga impormasyon ukol sa naging kampanya ng OBP at ng DepEd laban sa komunistang grupong NPA. Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko merong 55 alternative na eskwelahan na nagbi-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment.
So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? Mar Gabriel, para sa 100% balita. Kuha ko ang abogado, papadismiss ko kagad yung Article 1. Why? Kasi nga, di ba, paulit-ulit ko na sinasabi. Sabi ninyo, preliminary. Sabi nyo, hindi final yung finding nyo na may irregularity. Eh kung hindi pa pala final, why are we all here discussing and prosecuting Article 1 when there is no basis at? Punta muna tayo kay Hannah Jane Sancho live dyan sa Senado. Partner Hannah, ano ang naging mga kaganapan dyan? Kapartner Admay, natapos na ang Day 14 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And to summarize yung mga nangyari ngayong araw na ito, ay humarap na sa witness stand si Co-Intelligence and Confidential Funds Audit Officer, ICFAO State Auditor Sailin May del Campo, na tinalakay ang naging audit ng Commission on Audit sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Bago nagsimula ang testimonya, nagkaroon muna yung pagkatalo ng prosekusyon at depensa kaugnay ng paghahambing sa libu-libong dokumentong isinumite ng korte o isinumite sa korte. Iginit ng prosekusyon na hindi umano tumugon ng depensa sa naunang direktiba ng impeachment court na ikumpara ang mga dokumento bago ang pagdinig. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ng depensa na hindi nila tinututulan ang paggamit ng mga summary at tabulation sa ilalim ng Rule 130 Section 7 ng Rules on Evidence. Ayon sa depensa, ang tunay na usapin ay hindi sa pagiging tunay ng mga dokumento, kundi ang kakayahan o competence ng testigo na kilalanin at patunayan ng mga ito. Idiniin din nila ang issue ng authenticity ng mga dokumento sa pagpapasya lamang ng impeachment court sa oras na formal na itong i-offer bilang ebidensya. Pinayagan ni Presiding Officer Francis Escudero na magpatuloy ang testimonya del Campo at inatasan ang kampo ng depensa na magsumiti ng kanilang pre-marked exhibits upang magkaroon ng sariling kopya ang impeachment court para sa paghahambing ng mga dokumento. Sa kanyang testimonya, sinabi ni del Campo na siya ang nagsuri sa mga tugon ng OVP at DepEd sa mga audit observation memorandum at notice of suspension kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Ayon sa testigo, hindi umano tumalima sa Joint Circular Number 2015-01 ng ilang dokumentong isinupi ng OVP, kabilang ang mga listahan ng confidential activities, protective intelligence operations report, at mga certification na isinumite bilang suporta sa pag-provide ng rewards. Sinabi rin niyang may mga aktibidad na isinagawa bago pa mailabas ang mga cash advance at batay sa kanyang pagsusuri. Hindi ito naayon sa umiiral na patakaran. Inilahad din ni del Campo na naghanda siya ng notice of disallowance kaugnay ng confidential funds ng OVP. Anya, ang naunang notice of disallowance para sa December 2022 ay nagkakahalaga ng 73.287 milyon. Nakalaunan ay pinagtibay ng Commission proper. Gayunman, nilinaw niyang nakabinbin pa rin ang motion for reconsideration na inihain ng Office of the Vice President, kaya nananatiling bahagi ng umiiral na proseso ng COA ang naturang usapin. Para naman sa confidential funds ng OVP noong una hanggang ikatlong quarter ng 2023, sinabi ni del Campo na naghahanda rin siya ng notice of disallowance na may kabuang 375 million. Pati sa kanyang audit findings, ipinaliwanag din niya ang notice of disallowance ay maaari pang iapila sa Commission proper sa loob ng itinakdang panahon. Sa bahagi naman ng DepEd, inilahad del Campo na nagsumiti ang ehensya ng mga acknowledgement receipts, AFP certifications, disbursement vouchers, at iba pang dokumento bilang tugon sa audit observation memorandum. Ipiniliwanag niya na ang mga AFP certifications na isinumite ng DepEd bilang suporta sa paggabayad ng rewards ay tumalima sa Joint Circular Number 2015-01 dahilan upang maglabas ang COA-ICFAO ng credit notice na nangangahulugan ang naturang liquidation ay natukoy na maayos at pumasa
sa audit. Kayo manilinaw niyang maaari pa rin buksan muli ang isang settled account kung may sapat na batayan. Sa pagkatapos ng testimonya, binanggit din ni Del Campo ang mga pahayag ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ayon sa testigo, batay sa mga testimonya ng dalawa, ang umano'y paglipat ng cash advance sa ibang opisyal ay hindi naayon sa Joint Circular No. 2015-01. Bago naman natapos ang sesyon, naghain si Senator Judge Juan Miguel Zubiri na mungkahing palawigin ang oras ng impeachment trial hanggang alas 10 ng gabi upang magkaroon ng mas mahabang oras sa pagdinig. Iminungkahi naman ni Senator George Pia Cayetano na talakayin muna ito sa caucus at sinabi naman ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi minamadali ng impeachment court ang pagkapasya sa mungkahing ito at maaari pa itong pag-usapan ng mga senator judges. Samantala, inihag ng House Prosecution na ihaharap sa susunod na pagdinig sina Marivic Pareja ng House of Representatives, Edward Fajarda at Gina Acosta ng mga dating disbursing officer ng Department of Education at ng Office of the Vice President na bilang susunod na testigo na haharap sa impeachment court. Samantala, bukas magsisimula pa rin Admar ng 10 o'clock ang impeachment trial, hindi doon sa oras na inirekomenda ni Senator George Zubiri na dapat suggestion niya from 3 p.m. to 10 p.m. Pero pag-uusapan muna ng mga Senator Judge. Pero ngayon, araw na ito, Admar, kasama natin ngayon para sa Day 14 to assess yung mga kaganapan nito and live po niya napanood ang isinagawa ng impeachment trial dito sa Senado. Kasama po natin ang dating Chief Presidential Counsel ng Duterte Administration, walang iba kundi si Attorney Salvador Panalo. Attorney, ano pong masasabi niyo? What is your assessment? Ano bang napatunayan ng prosecution sa ginawang direct examination doon sa State Auditor? Nakatulog yata ako eh. Hindi, alam mo ang punto ko, hindi ko maintindihan. Kasi kung ako ang abogado, papadismiss ko kagad yung Article 1. Why? Kasi nga, di ba, paulit-ulit ko na sinasabi. Sabi ninyo, preliminary. Sabi nyo, hindi final yung finding nyo na may irregularity. Eh kung hindi pa pala final, why are we all here discussing and prosecuting Article 1 when there is no basis at? Wala kasing final decision pa yung COA. Exactly. So anong idinidemanda mo sa Vice President kung wala naman palang penal na irregularidad? Kasi sang-ayon sa inyo, ang finding nyo, non-compliant. So if it's not compliant, subject to review. Yung decision nyo, kasi nasabi nyo yung preliminary. Para sa depensa, hindi, compliant kami eh. Pero pinagpipilitan, hindi, kasi ang interpretasyon nila, hindi kasama yon. O ang interpretasyon ng depensa, hindi naman kailangan eh. So madalit sabi, yung issue yun, tatalakayin pa yan. Kaya nga may review. Pupunta ka sa commissioner on audit. Pag nanalo ka doon, nanalo prosecution, tatakbo ka na naman sa taas. O sa madalit sabi, bakit tayo nagbibista? Dapat itong Article 1, i-dismiss na yan. So dapat hintay muna natin yung final Exactly. decision ng COA dito sa lahat ng allegations. Kasi lumalabas, nag-appeal na pala eh. Yes. Oh, Nakabinbin pa. sinasabi niya pa nga, under evaluation. Yes. Tapos paulit-ulit, hindi final. Then what are we doing here? And she even said naging compliant ang the witness also stated na compliant yung DepEd but open for na pwedeng i-reopen daw ulit yung ginawa nilang auditing kung may basis daw po. It only shows na talagang hindi penal. You get the point? No? Hindi binabalidate mo lang yung sinasabi ko. And the style of the prosecution. No, mabuti binanggit mo yan. Nabubwisit ako sa the acknowledgement receipt, stating all the names and the last names. Hindi lang yun. Alam mo, marami siya mga snide remarks. Meron siyang mga dagdag na mga, may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig itong paporma pa. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko ng matagal yan. Kung pakulong mo muna yan, saka na, pag na himas-masa sa kanya, ibalik sa akin yan. Dapat ganun eh. Wala eh. Itong kaibigan mo, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Palaman. Bakit gusto naman niya maging patas lang? Jesus Marios, hindi patas eh. Hindi ba? It only shows his ignorance or his bias. Either or.
Kasi you have been emphasizing for this past few days ng impeachment trial court na walang finality. Then on basis of this article, wala eh. Yeah. Kasi you will only sue if you have a final decision of irregularity on a government agency. Kasi, as far as they're concerned, penal na to sa atin. Eh, meron review eh. But my question is, Attorney Sal, with that in mind, nung pinopoint mo, and pipinayagan na magkaroon ng impeachment for that article po, at present ng mga acknowledgement receipt, at pinapakita dun sa public, ano bang gusto nilang ipakita sa public na magkaroon ng trial by publicity with only showing all these receipts na wala pa namang finality? Yun eh. Sinisiraan nila itong si BP Sara na non-compliant, kesyo, kung ano-ano, paninira lang talagang ginagawa eh. Eh, kayo na nga nagsasabi na hindi pa kayo sigurado kung yung finding nyo eh, i-affirm o hindi. Eh, bakit yung inilalabas yan? But with the buong araw na to na nagsalita at direct examine ni Attorney Kapunan, yung state auditor, napatunayan ba niya na nagkaroon ng misuse ng confidential funds ang Vice President na ang parehong office ng OVP at ng Department of Education? Wala nga eh. Kasi nga, babalik ulit tayo doon. Hindi nga pinal yung finding mo eh. So ano bang ginagawa pa natin? Kailangan ipinal nyo muna saka kayo magdemanda. So walang basis at all yung mga sinabi niya na that the possibility na nagkaroon ng misuse for the personal. Yun ang sinasabi nila, may misuse. But sila rin ang nagsasabi, pero hindi pa final itong aming sinasabing misuse. Bakit mo sinisiraan si Vice Presidente? May technicality din kasi sinabi din sa earlier report, di ba? Presenting dun summary po ng report po na present kanina na nagkaroon sila ng disbursement ng ganitong date, hindi pa nare-release yung confidential funds. Saan sila kumuha ng pera ng Ay, yun nga tinatanong ng Kaya dinedisallow doon ng COA. Ibig sabihin, naggastos muna tapos parang reimbursement. Ibig sabihin kayo nga may atraso eh. Dahil nag-a-advance pa itong mga nagtatrabaho para sa inyo. Tapos tuloy, kaya nung mag-liquidate, sobra. Is it anomalous? Maanomalya ba yung gano'n? Hindi anomalya yan. It only nga shows na these people are spending their own money. That's why they're asking for reimbursement kasi ang bagal nyo magpalabas ng pera. Tapos, nagpalabas na nga kayo ng pera, sasabihin nyo pa, irregular yung ginagawa namin. Compliant naman kami. You keep on insisting na non-compliant. And yet, you're suing us for something which is not final. Ano ba yan? So, what do you think ang dapat gawin ng defense? I will not tell them what to do, but if I were a lawyer and there is an impeachment trial involving the same facts on Article 1, I will move for a dismissal of the case of that Article 1. Right away. Or, if I were the presiding officer, I will call the attention of my colleagues. Why are we doing this? Walang basis ng article, i-dismiss natin to. Di ba? And stop wasting. Gusto niyo, i-file niyo after. Di ba? Otherwise, you're wasting our time. Kasi tingnan mo, Hana, what can you get by asking about 5 witnesses testifying on something that they found irregular, which is not yet final? Kasi as far as they're concerned, it's irregular. But paano kung yung commissioner audit will not agree with you or the court will not agree with you? O di wala. Di nagsayang lang tayo ng oras. And money. Money, lahat siya. Pati waste of time. O kaya nakakatulog tuloy ako sa boredom. But I have to be here because I really have to monitor it. Nice way to monitor. You're monitoring it live. Kahit na foul weather, nandito tayo, di ba? But what are your expectation? Kasi yung mga succeeding witnesses is coming from the Department of Education, Office of the Vice President, yung mga mini-mention nila kanina na mga officers na mismo nag-liquidate. Parang lalabas hostile witness yun. Really? Kasi sila yung sila yung mismong nag-disburse, di ba?
sila di man yung accountable. At saka, nayayamot akong pakinggan yung sinasabi ng testigo na accountable officer ay si Vice Presidente. Nakakalimutan nila, under the joint circular, there are 2 accountable officers. Pero, hindi end yung dalawang sabay. Kasi nakalagay doon or. Not and or. Kung sino may hawak at sino nag-implement ng pera, siya ang dapat na accountable. Kaya nga or eh. Sabi nila, hindi, kasi pumirma si Vice Presidente. Pumirma siya sa programa. Ito ang program. Okay na sa akin to. Sige, implement nyo. O, ikaw ang payee. Ikaw ang hawak ng pera. Patupad mo na yan. O, so, hindi si Vice Presidente ang accountable. Ikaw. Under that joint circular. Kaya, so, kahit na doon mo palabasin, talagang hindi guilty si Inday Sara doon sa demanda nila na may irregularity ng pag-disburse ng pondo. Yan ang maliwanag eh. And last is what is your message sa mga nanonood ngayon? What are the Filipinos who are having this kind of thoughts na may because of the irregularity, because of the acknowledgement receipts, and doon pa lang na magiging basis nila that the Vice President is... Eh, nakikita ng tao, sa tingin ko kasi umiikot ako, di ba? Galing lang ako Cebu, 3 araw ako doon. Para pareho sinasabi nila, bakit ba nag-i-impeachment tayo? Eh, wala naman silang ebidensya. Tapos yung prosecution, wala nang ginawa, kundi manira, kahit na hindi dapat sasabihin. Meron siya mga sinasabing mga scam. Ngayon naman, may Superman, may salad. Ano ba yan? Sabi niya, marami nang ayaw manood eh. Siguro pag nag-survey, tingnan natin kung may nanonood pang ganong kasing dami nung nagsimula ito. At according to the data survey of Octa Research, ang sinabi nila is, sa karamihan ng mga Pilipino ay nagsasabing, hintayin muna nila kung ano yung magiging kahihinatnan ng impeachment trial before they judge or decide na guilty nga si Vice President Sara Duterte. Kasi 25% yung gusto siyang i-absuelto. Tapos 21%. Hindi, 21%. Basta mas mababa yung conviction eh. Yung natira, magdi-decide daw sila. Pero kung nanonood sila, palagay ko, by this time, nakadesisyon na sila na wala. Lalong-lalo na kung nakikinig sa atin. Dahil pinapaliwanag na wala akong basis eh. Yung Article 1. O, pati Article 4, wala rin basis yun. Maraming So, salamat. dalawa na. Thank you so much, Attorney Salpanel, for that assessment, and we will still have you here on SMNI to assess more doon sa mga susunod pa na mga impeachment hearing dito po sa Senado. Maraming salamat, Attorney Salpanel. Thank you. At Admar, bukas for this week ang huling araw para doon sa impeachment Vamos trial. Babalik ulit sa Monday. For this week, 2 araw lang nagkaroon ng impeachment hearing kasi nga hindi palagi na magandang weather kahapon. So hopefully sa mga succeeding days ay tuloy-tuloy na yung impeachment hearing at hindi na maantala dahil sa sama ng panahon. Admar? Maraming salamat si partner Hannah Jane Sancho. Nakasama niya si Attorney Salvador Panelo.